Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 7, 2025, Friday. Patuloy ang paglakas at paglapit ng bagyong tatawaging Uwan. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito. Para naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Unahin natin ang lagay ng panahon ngayong araw. Amihan o northeast monsoon ang kumikilos sa extreme northern Luzon at ito ang pangunahing dahilan ng malamig na simoy at tuloy-tuloy na pag-ulan sa pinakadulong hilaga ng bansa. Sa Batanes at Cagayan, asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dahil sa amihan. Ibig sabihin ay madalas na ambon na biglang lalakas. Posibleng tumagal ng ilang oras at kadalasan ay sinasamahan ng malamig na hangin na pumapalo mula sa hilagang silangan. Hindi ito klaseng buhos na parang eyeball ng bagyo, pero kapag nagtagpo ang kahalumigmigan mula sa dagat at ang pag-angat ng hangin sa gilid ng kabundukan, nagiging mas malakas at matagal ang ulan. Ang epekto, may posibilidad ng flash floods at landslide lalo na sa paanan ng dalisdis. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, generally partly cloudy to cloudy skies ang asahan na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Karaniwan itong nabubuo sa hapon hanggang gabi dahil sa daytime heating at local na convergence ng hangin. Maiksi ang itinatagal pero maaaring matindi ang buhos at kapag sumabay sa high tide o kulang sa daluyan ng tubig ulan sa mga estero, mabilis ang urban flooding sa underpass, service road at mabababang intersection. Pag-usapan naman natin ang kondisyon ng hangin at karagatan sa northern at eastern section ng Luzon at sa eastern section ng Visayas, moderate to strong ang hangin mula northeast hanggang northwest. Ang ibig sabihin nito sa dagat ay moderate to rough na kondisyon na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Hindi ito ligtas para sa maliliit na bangkang demotor lalo na kung nakaharap sa open sea. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula northeast hanggang northwest at slight to moderate ang alon na nasa 0.6 hanggang 2.1 meters. Kahit ganyan, pwedeng biglang tumaas ang alon kapag may thunderstorm outflow o bigla ang bugso ng hangin sa hapon. Kaya makipag-ugnayan palagi sa Coast Guard at sa lokal na pantalan bago pumalaot. Ngayon, tingnan natin yung update sa umiigting na sama ng panahon sa Pasipiko. Si Fungwong ay bahagyang lumakas habang nagpapatuloy ang galaw nito pa northwestward. Ngayong umaga, namataan ang sentro nito sa layong humigit kumulang 1,525 kilometers sa east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot hanggang 105 kilometers per hour na may central pressure na 992 HPA. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour at malawak ang sirkulasyon dahil ang strong to gale force winds ay umaabot hanggang 720 kilometers. Kapag ganyan kalapad ang hangin, kahit wala pa sa Philippine Area of Responsibility, may epekto na ito sa paggaspang ng silangang dagat sa mga susunod na oras at araw. Ayon sa kasalukuyang takbo, patuloy itong kikilos pa west-northwestward sa natitirang bahagi ng forecast period. Nasa projection na posibleng pumasok ito sa PAR ngayong araw, mamayang gabi o sa Saturday early morning. Kapag nakapasok na, papangalanan itong Bagyong Uwan. Kahit natural na mataas ang uncertainty sa day 4 hanggang day 5 na forecast, dumarami ang indikasyon na pwedeng magkaroon ng landfall by Monday, November 10 sa northern o central Luzon. So posibleng sa Isabela yan o Aurora. Although hindi pa sigurado yan kasi anytime pwedeng magbago ang kilos nito, ngunit sapat na ang lead time para maghanda ng maaga lalo na sa mga lalawigang nakaharap sa silangan. Sa usaping lakas, malinaw ang senyales ng rapid intensification. Nasa posisyon ng sistema para sumipsip ng init mula sa dagat at kung bababa ang vertical wind shear, mabilis ang pag-organize ng core. Dahil dito, may posibilidad na maabot ang typhoon category bukas at umakyat pa sa super typhoon category pagsapit ng Saturday. Critical ito dahil nakalagay sa senaryo na maaari itong tumama sa lupa habang malapit o nasa peak lifetime intensity. Kapag ganon, hindi lamang hangin ang delikado kundi pati malalakas na ulan at storm surge sa kahabaan ng East Coast, pati na rin ang pag-ulan sa likod ng bundok kapag tumawid na sa kalupaan. Mga inaasahang hakbang sa lupa kung magsimula ng magbaba ng wind signals.
maaaring magtaas ng mga palatandaan sa silangang bahagi ng Luzon at sa ilang bahagi ng Samar Province as early as today afternoon o Saturday morning bilang paghahanda sa pagdating ng mas malalakas na hangin. Sa kasalukuyang projection, ang pinakamataas na posibleng antas ay wind signal number 5, nakatumbas ng catastrophic wind impact sa mga lugar na pinakamalapit sa eyewall. Maaari nang magsimulang lumala ang lagay ng panahon sa Sunday, November 9 at umabot sa potentially life-threatening na antas sa Monday, November 10 at Tuesday, November 11, partikular sa Northern Luzon at piling bahagi ng Central Luzon. Para sa mga komunidad sa baybayin, mataas din ang posibilidad ng storm surge at coastal flooding lalo na sa Northern Luzon at sa silangang baybayin ng Central Luzon. Asahan ang storm surge warning sa Sabado kung kinakailangan. Sa dagat, maghanda ang mga biyahero at mangingisda. Ang moderate to rough seas ay posibleng magsimula sa northern at eastern seaboards ng Luzon at sa eastern seaboards ng Visayas at Mindanao ngayong hapon o sa Sabado. Kasunod naman ang western at southern seaboards ng Luzon na aabot sa moderate to rough pagsapit ng mid-Saturday o Sunday. Mula Sunday onwards, maaaring maranasan ang hazardous hanggang extreme sea conditions, very rough, very high o phenomenal seas sa karabihan ng Luzon at sa silangang seaboards ng Visayas. Inaasahang maglalabas ng gale warning sa Sabado. Kung maliit ang sasakyang pandagat, iwasan ang paglalayag at kung cargo o passenger vessel, makipag-ugnayan sa port authorities para sa posibleng rerouting o cancellation. Para hindi mabigla, gawin na ang mga sumusunod na paghahanda. Una, sa mga bayang apektado at posibleng ruta ni uwan, linisin ang estero at kanal, putulin o itali ang marurupok na sanga sa bakuran at isecure ang bubong, yero, antena, solar panels at water tank. Pangalawa, maghanda ng go bag na may sapat na tubig, ready to eat na pagkain, flashlight, extra batteries, power bank, first aid kit, personal na gamot, face mask at mga dokumento sa waterproof pouch. Pangatlo, i-charge ang lahat ng communication devices, maghanap ng backup lighting at i-test ang generator kung meron, pero wag kailanman patakbuhin ang generator sa loob ng bahay o saradong garahe. Gamitin lang ito sa well-ventilated na lugar. Pang-apat, i-park ang sasakyan sa mataas at ligtas na lugar, iwasan ang ilalim ng puno o lumang poste. Pang-lima, makipag-ugnayan sa barangay para sa evacuation sites, pet-friendly shelters at mga ruta. Kung nasa landslide-prone area, alamin ang pinakamadaling daan palabas. Pang-anim, para sa mangingisda, planuhin ang pangingisda bago sumapit ang Sabado at itabi ang bangka sa likod ng breakwater o sa estero. Huwag nang pumalaot kapag naglabas na ng gale warning. Bantayan ang tide tables kung nasa baybayin at iwasan ang paglapit sa shoreline kapag mataas ang alon. Ang pananaw sa malalaking alon ay hindi sulit kapag kapalit ng peligro. Higit sa lahat, manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso at dito sa ating channel. Ang landas at lakas ng mga tropical cyclone ay pwedeng bahagyang magbago sa loob ng forecast cone at ang maliit na liko ay may malaking implikasyon kung aling bayan ang makakaranas ng pinakamalalakas na hangin o pinakamabibigat na ulan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.